Ganun ba? Meron bang destabilization plot laban kay President Marcos? Kayo na, masyado kayo malisyoso. Pinipilit niya na ginagamit itong issue na ito para pabagsakin ka. Siya, kayo talaga Huwag naman ganun. Napakabusila kaya ng hangarin ng mga DDS. Ang gusto nila, talaga mapanagot lang yung mga korap. Diba? Tama. At si Sara Duterte, hindi corrupt. Siya lang ang tanging hindi corrupt. Lahat ng nasa gobyerno corrupt. Nakano na isa ba siya? Hindi pa? Kaya dapat ipalit siya. Siya kasi ang pinakamalinis. Pero nagtataka lang yung iba, bakit parang naging scarce yung presidente for 4 days? Parang today lang siya lumabas no? O bakit? Parang natatanong lang. Bakit parang Senator, ang alam ko lang, scarce ang pronunciation nun Scarce? Baka kasi scary Kaya... scarce kasi parang nagkasugat-sugat Sige, di tanong natin sa Pisay. Scarce. Laglag. Boom. Ang bilis, di ba? Boom. Akala niya makakahanap ng kakampi, no? Labas ng statement si Armed Forces Chief of Staff Browner, di ba? Na walang ganon, di ba? Walang ganon. Ang problema dyan, dapat dyan, di na pinapansin Paano isa lang namang walang kwentang journalist yung nagsulat nun na nag-iisang Pulitzer Prize awardee natin. Yun lang naman nagsulat nun, dapat di na pinansin. Nung sinagot, tapos nagsalita rin si Secretary Kibo, lalo napatanong yung mga tao, ano ba yun? So lahat hinahanap na yung nagsulat. Lahat hinahanap na. Tapos nagpaliwanag ulit. Today, no? May bago na naman ngayon, napaliwanag. So pag nagpapaliwanag ka sa presinto, lalo nagtatanong yung mga tao, ano nangyayari? Totoo ba yan? Totoo bang merong ganyang plot? May withdrawal of support ba? No? Na nangyayari? Ganon. No? So, yun yung nagiging dominant sa landscape. Dahil kung ganito yung ating kalagayan, walang strong political center at very volatile yung paligid, anything can happen Kaya pag yung mga head ng Armed Forces, Secretary of National Defense, nagpapaliwanag, kahit yung mga karamihan sa tao hindi na uunawaan kung ano yung pinapaliwanag nila, magtatanong ngayon lahat yan. Ano ba yan? May something. Pero nga, would you think, gentlemen, hindi firmly in control si Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno given this issue when it comes to massive corruption? Ako naman na hindi niya in-expect that it would snowball to this. Mula dun sa kanyang binitawang salita noong SONA. Mahiya naman kayo. Yung anong yan. Hindi niya naisip na abot sa ganito yun? Tingin ko hindi niya in-expect na... Ang problema kung hindi niya naisip yun. Tingin ko hindi niya in-expect na umabot sa ganito. Tanggal ang Senate President. Tanggal. Yung dalawa nakaupo sa likod niya. Tanggal na pareho Diba? Tanggal. Yung isa doon, kakasuhan na ng DOJ Tanggal yung dalawa sa likod niya. Tanggal yung dalawang nasa likod niya. Yung isa kakasuhan ng DOJ. Yung isa nasa bingit na nakakasuhan ng DOJ. Diba? But I don't think na in-anticipate niya yung ganyan. At sa totoo lang, medyo may pagka-ad hoc yung approach niya so far. Itong ICI, I'm sure, di ba? Maganda yung intention behind it. Diba? Pwede mo sabihin gano'n. Pero sa totoo lang, cool. Pag sinabi sa atin ni Barry, maganda naman talaga yung intention nyo. Pero, di ba? Parang may baril na nakatutok sa kanya. Pero tapos talaga yung ICI. Aminin naman natin yun. Di ba? Kulang talaga yung kapangyarihan niyan. Kulang talaga yung remit. Hindi yan makakapagbigay ng kumpletong pananagutan dito. yun yung point So, ako, kung nagsalita siya nung SONA at meron siyang malinaw na plano, di ba talaga nakalatag na lahat yan, alam niyan tatamaan lahat ng ito, you would expected na better prepared. Hindi Parang siya yung nakakabul doon sa mga pangyayari. Desperately trying to keep up with yung mga gaano yung susunod na pasabog, whether that's sa Senate or somewhere else. Yun At kita mo naman talaga na yung galit ng tao
unexpected, unprecedented. Diba? Sobra na eh. Diba talagang, saan ka nakakita? Si Saldi ko, tinatrack down ng mga taong nasa TikTok. Tawan-tawa ako eh. Oo, inaabangan sa Madrid eh. Nandito siya sa 4 seasons sa Madrid. Diba? Pero kung titignan nyo, lahat itong nangyari in less than a year. Diba? Lahat ito. Yung GAA controversy, yung BICAM, diba? Lahat ito nangyari. Yung impeachment, yung arrest ni Digong, yung failure ng midterm election ng gobyerno, diba? Yung mahiya ka sa SONA, yung 15 major contractors, itong TRICOM, itong Blue Ribbon, itong doon sa Senado, sa House, itong pagtanggal sa Senate President, sa Speaker. Lahat ito nangyari in a few months. Imaginein mo kung ito ay ginawa a year ago. No? Ibig sabihin, nag-launch ka ng anti-corruption campaign. Tinuloy mo yung impeachment sa logical conclusion. Yeah. Hindi katulad ngayon na lahat ng ito ang makikinabang si Sara. Natabunan na yung kanyang impeachment. Natabunan na yung confidential at intelligence fund. Sino may kasalanan? Kung tinuloy yung impeachment, edi hindi siya makikinabang dito. Sino ba may kasalanan? So, ang dami sanang naiwasan kung itong mga ito ay ginawa a year ago. Anti-corruption. Parang hindi naman bago ito eh. Diba? Nangyayari ito for the past 3 years. Kung ginawa niya yung ganyang klaseng paglilinis, the landscape would have been totally different. No? Nangyayari ito the past, hindi lang 3 years. Kaya nga. Exactly. Easily the past 10 years. Exactly. No? Exactly. Ayun lang, parang lahat to nagkasya in a few months. In a few months, di ba? Lahat ito. Ito nga, gusto ko lang idagdag. No? To be fair to the president, okay po yung ginawa nyo. You put this front and center at ginamit nyo po yung SONA bilang plataforma para expose itong massive corruption. Kasi matagal na naman pinag-uusapan yan. Diba? Di man natin first time nadinig yan ng SONA. No? Pero, ang tanong, meron ba siyang plano na malinaw? Pag sinabi niyang pananagutin lahat, hindi ba niya na-realize na baka umabot to sa doorsteps ko? Yung mga closest allies ko, pwedeng malagas dito. Baka pwedeng, kumbaga magiging madugo to basically. And before you know it, baka ikaw ma-weaken politically. At baka ikaw yung mawala sa pwesto because of this. Ano ka ba, Christian? Ano ka ba? Nanalo na nga ng 61.5% ang boto. Gusto mo pa may plano? Ito kasi ito napaka-konkreto, no? Presidente, yung hinahanda niyang budget every year, ang tawag diyan the president's budget, 'di ba, sa mga viewers natin. Siyempre babalik sa iyan pagkatapos ipasa ng dalawang exactly ng Kongreso. Hindi ba nakita ba't yung priority projects ko rito wala? Bakit yung mga foreign assisted projects na wala ginawa niyo on program? Pwede mo sabihin na first time mo lang nadinigan niya yun o nalaman? Tsaka diba? Ako, kung sabihin mo lang, hindi niya ginawa mismo yon. Ang tanong ko dyan, hindi sinabi sa kanya nung DBM secretary niya na, Sir, 300 billion po doon sa sinabit nating net, ni-realign nila. That's my point. Nilipat sa mga ibang proyekto. That's my point. Yung alter ego niya. 370. Exactly. 370. Diba? Parang, sinong maniniwala doon na parang ngayon lang namin nalaman yan? Diba? Parang, it's either hindi totoo yun at kasabwat kayo o tinolerate nyo yan or ang hina nyo, wala kayong pakialam. Diba? Nalusutan kayo ng ganyang kalaking realignment. Diba? Ang laki naman kasi ng hinihingi nyo sa akin. Ang laki ng hinihingi nyo sa akin eh. No? Alam nyo kung bakit malaki hinihingi namin? Gusto nyo pa, alam ko lahat. Hindi po. Iba na yung Mr. President, kaya po malaki hinihiling namin sa inyo kasi malaki po yung nawawala sa amin. Napakalaki po nung ninanakaw sa amin. Oh. Sigurado mo bang ninakaw? Baka lang naman nailagay lang sa ilang maleta. Kala mo ninakaw na. Parang ano lang ba yan? Yung naglalakad ka, nahulog yung wallet mo? Ganon. Pero, yun nga, tingin ko nag-acquire na to ng sarili niyang momentum. And sa tingin ko din, hindi napapayag ang mga tao basta-basta na magkaroon lang ng a few sacrificial lambs. Although, I hesitate na tawagin silang lambs kasi hindi mga lambs yan eh. Parang wolves. Mga wolves yung mga yan eh.
Matatakaw nga na wolves eh. O sige, sacrificial wolves. Ano ba sacrificial devils? Sacrificial devils. Ano mahina yung wolves eh. Diba? Pero, diba, parang hindi mapayag na ilan lang ang isakripisyo. Tingin ko, kailangan talagang magkaroon na ng malawakang paglilinis dito. At yun ang expectation. Kaya nga, I don't think masasatisfy ang mga tao with yung blue ribbon na ito, given yung limitations. In fact, dapat nga, yung ICI proceedings, seriously consider na nilang i-public din eh. Para nakikita natin kung ano nangyayari doon at ano yung ano ba yung mga pinag-uusapan doon eh. Kasi yung interest ng tao at yung tutok ng tao dito, gano'n na kalaki. At actually, natutuwa ako na recently, mukhang nag-i-expand na yung coverage past Bulacan, past the last 3 years, into other areas ng bansa at na-include na yung mga nangyari doon sa 6 na taon sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Kahapon, si Secretary Dizon nasa Davao. Nagsalita na siya ng malinaw na in-approve ito ng DPWH sa nakaraang administrasyon. Meron ng ganong mga hirit eh. So, ako, sino pa lang ito? Madami pang lalabas dyan. At tingin ko, ini-expect ng mga tao na lumabas talaga yung buong kwento at mapanagot kung sino ang dapat kailangang panagutin. Ano kung dadali mo to sa logical conclusion? Ang daming makakalos ha? Sa Congress, sa Senate, sa gobyerno, no, sa judiciary, sa mga bangko.